Okay? Hindi niya ginagawa yung naririnig niya. Parang sermon ni nanay, pumasok dito at lumabas doon. Sige na, magsalita ka lang. Open naman yung gabi. Tagusan. Okay, naginig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Ang isang hangal, ulitin ko, alam naman niya eh. Hindi ba alam ng isang tao na pag naglagay ka ng structure sa isang buhanginan, hindi ba yan magigiba? Magigiba, alam niya. Kaya nga siya foolish kasi alam na niya na masisira, alam niya na magigiba, ginawa pa rin niya. Yun ang ibig sabihin ng foolish. Okay? Sa Tagalog ay mangmang. Ang isang mangmang, hindi siya walang alam. Okay? Hindi siya yung, okay lang ba yun, yung B-O-B-O, bobo? Hindi siya bobo. Ang isang mangmang ay marunong yan, yun lang, may ginagawa lang siya na kahit alam niya na hindi maganda, ginagawa pa rin niya. Kaya siya nagiging foolish. At ang taong daw ito, na naririnig, nakikinig, o nakakapakinig ng salita ng Diyos, subalit hindi niya ito ginagawa para siyang foolish na tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Pero dumaan ang malakas na ulan. Actually, sa ulan pa lang, agos na tayo. Kahit hindi na siya, kahit na siya daanan ng malakas na hangin. Sa ulan pa lang o kaya sa baha, agos na ito. Pero dagdagan mo pa ng malakas na hangin, ayun. Hindi lang siya bumagsak, kundi lubusan itong nawasak. Ayun, lubusan nawasak. Ibig sabihin, sirang-sira. Okay? So, ano ba ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesus? Una is, ano ba yung pundasyon? Usually, dito, pag tinuturo ito, diba, siguro, pag narinig nyo na rin, pag tinuturo dito, sinasabi nila ang pundasyon ay si Jesus Christ. Well, wala namang kaduda-duda. Ang pundasyon nating mga Kristiyano ay si Jesus Christ, tama? Siya ang ating matibay na pundasyon. Siya yung ating rock, mighty rock. Ano ba yung kinanta natin? Rock of Ages. Siya yung ating rock, siya yung ating matibay na sandigan, siya yung ating solid na pundasyon. Okay? Ang Panginoon Jesus. Actually, siya din yung pundasyon ng church. Mapag-aaralan din natin yan. Sasabihin niya kay Peter, you are Peter, and upon this rock, sabi niya, I will build my church. Hindi si Peter, yung rock. Okay? So, ang Panginoong Jesus, siya yung pundasyon. Pero hindi ang Panginoong Jesus ang tinutukoy dito. Siya yung nagtuturo dito eh. Okay? So, hindi ito yung verse para patunayan na ang pundasyon ay si Jesus Christ. Meron yan sa Romans, meron yan sa Ephesians. Pero not this verse. Bakit? Kasi ang tinutukoy dito na pundasyon is yung obedience mo dun sa Word of God. Yung pagsunod. Malinaw naman sinabi, di ba? Sabi niya, verse 24, balikan natin sa 24, bawat nakikinig at nagsasagawa. In other words, yung obedience. Bawat nakikinig at nagsasagawa nito. Okay? Naririnig mo pag sinabing si Jesus lang ang daan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ibig sabihin, si Jesus Christ lang yung daan. Dapat walang makakaalis sa iyo yon kahit na may lumapit pa sa iyo na sabihin, ay, tao lang si Jesus Christ, ba't mo isasandig yung buhay mo sa Kanya? Eh, sabi nila, mag-member ka na lang sa aming church. Eh, sino ba nagtayo ng church? Eh, yung tao din. Sino yung founder doon? Mas lalong tao. Di ba? So, aalis ka pa ba? Or dito mo masusubok kung yung pundasyon mo or yung pagsunod mo
yung paniniwala mo sa salita ng Diyos, sa mga itinuturo ng ating Panginoon Jesus, ay matibay. Okay? Yung, oo, tao nga ang Panginoon Jesus, pero hindi siya tao lang. Yun, di ba? Bakit? Sabi rin sa John chapter 1, na siya ay Diyos na nagkatawang tao. So, yung mga bagay na yon, kung yan ay nasa isipan mo, at nasa puso, hindi lang sa isipan, at nasa puso, magiging matibay na pundasyon sa iyo. Magiging matibay. At kung hindi naman yan naririnig mo lang, amen, gano'n, nag-amen ka lang, at tapos na-memorize mo lang, actually, John 14:6, memorize na natin yung palagi natin nababanggit dito. Maliban sa John 3:16, di ba? O John chapter 1, John 1:1, memorize na natin. John 1:14. Yun lang, hindi sapat yung memorize lang. Pero kung memorize mo lang, naririnig mo lang, pero hindi naman nakikita sa iyong buhay, hindi nito nababago ang iyong buhay, daraan ang bagyo, ulan, malakas na hangin, hindi ka tatagal. Bibigay ka. Sabi ko, ay, ayaw pa na dyan, boring naman. Oh, ayaw pa na dyan kasi ganito, gano'n. Ang dami mong masasabi. Maghanap ka ng dahilan dahil ayaw mo na pumunta. Maghanap ka na lang ng dahilan. Okay? Ang tanong is, kung yun ang pundasyon, kung ang pundasyon ay yung pagsunod natin sa salita ng Diyos, yung pagsasatupad natin sa kanyang mga katuruan, ano naman yung ulan? Ano yung malakas na ulan? Ano yung baha? Ano yung malakas na hangin? Ito ay yung iba't ibang uri ng pagsubok na dadaan sa atin. Kasi naniniwala ka sa salita ng Diyos, di ba? Naniniwala ka kay Jesus Christ. Hindi ka lang naniniwala, nananalig ka, nananampalataya ka, nagtitiwala ka sa Kanya. Ngayon, yung pagtitiwala mong yan, yung paniniwala mong yan, susubukin mo yan. At hindi lang basta ulan. Anong klase ng ulan? Malakas. Sabi niya, malakas na ulan. Hindi lang basta umagos na tubig. Ano siya? Baha. Pag sinabi mong baha, hanggang saan? Hanggang dito? Kung may aabot hanggang bubong, yun ay baha. Pag sinabi mong hangin, ito, hangin din to, lumalabas dito eh. Pero masarap siya. Hindi kanyang hangin. Malakas na hangin. Ibig sabihin, bagyo. Hindi lang siya signal number 1. Hindi siya signal number 2, signal number 3. Super typhoon. Yun yung darating sa atin. At kung hindi matibay, hindi malalim yung pagkakapundasyon, ibig sabihin, hindi malalim yung pagtitiwala mo, hindi malalim yung pananampalataya mo, bibigay yan. Bibigay ka sa mga pagsubok na yan. May kaugnayan din, of course, dito, dun sa pagpasok ng mga bulaang propeta. Yung tinuro before this, no? Yung tinignan natin before this. Kasi mga bulaang propeta, magtuturo sila ng mga magagandang bagay. Masasarap pakinggan. Hindi ka ba naman maiinganyo yung ikuman mo yung blessing. Diba? Hindi lang ikuman, i-claim mo na. I-claim mo na. Hindi ba napakasarap naman yun? Pakinggan. Yun lang ang tanong. Yan ba talaga yung kalooban ng Panginoon? Pag nasa iyo na yung blessing, satisfied ka na ba doon? Or maghahanap ka pa? Maghahangat ka pa? Ulit. So makikita mo yung mga bulaang propeta, yun yung mga lumalabas sa bibig niya para kanino? Para sa kanilang sariling pakinabangan, personal gain. Yan. So ngayon, even doon sa bagay na yun, masusubok ang iyong pananalig, masusubok ang iyong pananampalataya. Eh kung hindi nagkatotoo, eh kung i-claimin mo nga, diba, Lord, ikinai-claim ko na to sa akin na to. Eh hindi nangyari. Sinungaling pala ang buti na lang, hindi mo sinabi sinungaling si Pastor, sinungaling pala yung salita ng Diyos.
aayaw ka na ngayon kung hindi matibay yung pundasyon, kung hindi matibay yung pananalig. Okay? So, makita natin kung ano yung mga bagyo na yan. At pansinin nyo, hindi lang siya isang uri ng kalamidad to, ha? Malakas na ulan, baha, tsaka malakas na hangin. Sometimes, pag dumating yan sunod-sunod, mauna yung ulan, babaha. O kung minsan, mauna yung hangin, tapos pagkatas ng hangin, nandyan yung ulan. Pagkatas ng ulan, baha. Pero kung kahit ano pa man yung order niyan, hindi yan isa. Sunod-sunod na darating. At hindi porke nagbaha ngayon, hindi na ulit magbabaha next year or susunod na taon. Magbabaha pa rin. Nalagpasan mo yung baha ngayon, nalagpasan mo ang bagyo ngayon, hindi ibig sabihin hindi na ulit babagyo at mas malakas pa. Palakas yung palakas. Yan. Kaya ganun ka-importante ang pagiging matibay natin. Now, bakit tinuturo ito ngayon ng ating Panginoon Jesus? Kasi alam ng Panginoon Jesus at alam din ng kaaway, alam din ng Diablo na mayroong mangyayaring judgment. Lahat tayo ay haharap sa Diyos. Ang tawag dyan ay yung Bema Seat judgment. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat, tatanggap ng nararapat o yung gantimpala ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nung tayo ay nabubuhay pa sa katawang ito, sabi ni Paul. So, ibig sabihin, haharap tayo sa isang judgment. Lahat ng tao. Okay? Haharap dito. So, ihiwalay kung sino yung mga masasama, ihiwalay naman kung sino yung mga matutuwid. Yung matutuwid, pararangalan yan. Bibigyan ng award. Mula first honor, second honor, summa cum laude, yung mga ganyan. Depende doon sa ginawa mo. Yung mga masasama naman, isa lang kahantungan yan. Walang first honor, walang second honor. Silang lahat ay pupunta sa apoy ng impyerno. Bagsak. Okay? Yun ang sinasabi ng hindi tatagal. Okay? Sila ay hindi papasa sa judgment na ito na lahat tayo ay dadaan dyan. Kay Kristiyano ka o hindi. Kay Israelita ka o Hentil ka, dadaan tayo lahat sa pagsubok na yan, sa judgment na yan.